Samantala, kapag ang pinag-uusapan natin ay disaster o kalamidad, o ang posibilidad na anumang kaganapan ay maging kalamidad, mayroon tayong palagiang pangipag-ugnayan sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Makakausap po natin sa linya ng telepono si NDRRMD Executive Director Undersecretary Benito Ramos tungkol po sa pinsala at casualties natin ng Bagyong Quinta. Magandang hali po. Magandang hapon at good afternoon sa ating kababayan. Apo, Yusek, ano po ang statistika ng casualties na iniwan po ni Bagyong Quinta sa ngayon? Meron tayong nagdagdag na isa ngayon, Joaquin Lutero, ang pagkakas niya, sa pag-iway Iloy. Ito, so bali-apat natin, tatlo yung sa Eastern Samar, sa munisipyo, may tulong. At may dagdag po yung Juanito Lutero, Alino Iloilo. Kung tayo, isa pa na recover, hindi pa natin makilala ito at pinapa-identify. Apo, Yusek, go ahead, Yusek. Yes, hello. Apo, okay. Ano po ang estimated value naman po ng pinsala sa mga pananim at infrastruktura nitong Bagyong Quinta, Yusek? Wala pa nag-estimate dahil lubog pa yung mga palayan. So sa ngayon po ba, masabi na po natin ng sitwasyon sa mga lugar na dinaanan po ng Bagyong Pablo ay pinala po ng Bagyong Quinta rin? Itong hindi masyado sa infrastructure. Dahil panahon ngayon ng gapasan, yung harvest, kaya mas malaki ang pinsala sa agriculture dyan sa Panay Island. Apo, Yusek, yung dinaanan po nitong Bagyong Quinta ay bahagya lang pong tinamaan itong mga dinaanan naman po ng Bagyong Pablo. Kamusta po ang sitwasyon ng ating mga kababayan na sinalanta po ng Bagyong Pablo? Tuloy pa rin relief operations dyan sa sinalanta ni Pablo. At naka-red alert pa rin tayo, hindi pa naibaba ang alert level natin dyan sa sinalanta ni Pablo. Tuloy-tuloy pa rin ito at meron pa tayong hinahanap na marami, yung 841 na missing. Sana ay meron pa tayong nabuhay, lalo na yung palutang-lutang ng mga fishermen. Opo, nabanggit niyo po na tuloy po yung relief operations. Sa ngayon po ba ay nakakatanggap pa po ba sila ng mga pagkain at iba pa po sakaling hindi pa po normal yung kanilang kondisyon sa ngayon? Yes, nakakatanggap sila. Magdagsaan yung galing sa local, national at saka international na tulong. Apo, huling katanungan na lang, Yusek, ano po ang estado sa ngayon po ng efforts ninyo at ng DSWD at ng iba pa pong ahensya kaugnay po dun sa pabahay naman po para po sa mga nawalan ng tirahan? Yes, kasalukuyan pa rin ngayon yung cash for work, sila yung taong bayan. Sila ang babayaran ng DSWD, gagawa ng mga bank houses. At ito ay meron pang ayuda naman galing sa UNDP, United Nations Development Program, yung cash for work naman para sa clearing ng mga debris sa sinalanta ni Pablo. Alright, well said po. Maraming salamat po sa palagiang pagpapaunlak po sa amin at manigong bagong taon po sa inyo, Yusek Benito Ramos. Maraming salamat. Happy New Year.